Makinig ka, Kiluwa. Huwag kang maging hangal. Kumilos ka lang kung 100% ka na sigurado na kaya mong pumaslang. Kung hindi ka sigurado, maghintay ka muna. Ang paghihintay ang pinaka-importante sa trabaho natin. Ang pinakamali mong hakbang na magagawa sa buhay mo ay ang magpakita ng sariling kakayahan sa iba nang hindi nararapat. Tara na, Kiluwa! Yan ang katiwiran mo. Hindi na ako assassin. Isa na akong hunter. Maraming salamat sa paghihintay, mga kaibigan. Konting tiis na lang po at sa ilang saglit ay uumpisahan na natin ang pagpili ng mga makakasali sa Grid Island. Ito'y para sa 6 na laro na nakuha ni Ginoong Batela. 6? Akala ko ba 7 laro? Hindi mo ba alam? Ninako kasi isang laro. Ang lahat ng klase ng mga manlalaro na nandito ngayon ay nasubukan na. Ang bawat isa ay babayaran ng 12 milyong genis at hindi na kailangang maghirap pa. Sigurado ako, alam ng lahat na nandito ngayon na kailangan ng lakas ng NEN para makapaglaro dito. Kailangan muna naming makita ang REN para mapagdesisyonan ng manlalaro. Pagkatapos nito, ang mga manlalaro ay isa-isa naming pipiliin kung sino ang nararapat para dito. At ang taong susubok sa lakas ninyo ay ang professional hunter, si Ginoong Chesguera! Ang money hunter, si Ginoong Chesguera. Lahat ng trabaho na ginawa niya ay para lang sa pera. Nakuha niya starang sa mga trabaho na kanyang tinapos. Talaga rin naman subok na ang galing niya. Maganda to dahil sa kasama siya rito. Ibig sabihin, maraming gantimpala ang larong ito. Ngayon, uumpisahan na natin ang pagpili. Doon sa backstage ay titignan ko ang inyong NEN. Huwag kayong mag-alala na makikita ng iba ang inyong taglay na lakas. Pag nakapili na kami ng 32 manlalaro, matatapos na ang pagsubok na gagawin. Pakiusap na pumila lang ang lahat ng manlalaro dito. Ang una, pumasok na. Ang susunod, sige, pumasok na. Sunod, pasok. Sige, yung susunod. Ang weird. Halos may 10 manlalaro na ang pumasok. Kanina pa sila sa loob. Pumasa kaya silang lahat sa pagpili na gagawin? Baka naman... Yan ang manlalarong hindi papasa. Wala silang sinabi. Ang tinutukoy ko yung mga nakapila na. Pati na rin yung mga nakatayo sa paligid natin. Lalong-lalo na yung mga taong kanina pa nakatayo dito. Siguradong sila mga hindi papasa sa exam. Nag-aabang ba ang mga ito ng impormasyon sa mga manlalarong bumagsak? Para malaman kung ano mga meron sa loob? Kung alam mo tungkol sa laro at mag-isip-isip ng konti, malalaman mo na hindi mo na kailangan maghintay pa sa pila o magkaroon man ng pag-aalinlangan sa mangyayari. Sa mga nakuhang laro ni Ginoong Batela, ang pinakamataas na bilang ng manlalaro ay hanggang 32 lamang. Malabo para sa ngayon na makapili ng 32 manlalaro dito. Kung magkataon man na may mga magagaling na manlalaro at nagbabalak na pumunta para sumali ngayon dito, malamang na hanggang 20 siguro ang maaari pa rin makapasa. Sa mga nakapila ngayon, pati na rin yung mga nakatayo, sila ay hindi papasa sa paningin ko. Siguro yung mga maaaring lumusot ay yung mga manlalarong nagmamadaling makapila agad kanina at yung mga natitirang nakaupo dito na naghihintay para tawagin sila. Ano? Tama bang hinala ko?
Ewan, hindi pa kasi ganyang kalayo ang tinatakbo ng isip ko. Sa palagay ko, talagang pinahirapan ng pagsubok para hindi maging ganong karami ang makakapasok sa palaro na kinuha nila. Isa pa, kung ako si Ginoong Batela, mas gugustuhin ko siguro makita ko muna, tingnan ng lakas ng bawat isang manlalaro na talagang gustong sumali sa palaro na kinuha niya. Tama ka dyan, bata. Magaling. Panalo ka na. Pinahahanga mo ako sa prinsipyo mo. Napakalalim mo mag-isip ng ganyan. Napakamura pa ng edad mo, pero sumusunod ka na sa prinsipyo mo. Kakaiba ka rin talaga, bata. Kasi minsan parang makuha mo ang tamang kasagutan, kailangan mo pa rin pairalin ng pagiging isang hangal at pagiging isang matalino. Para umabante, kailangan maging totoo ka sa sarili mo.